Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 na ang problema nga ni customer, biglang lumabas yung check engine dito sa dashboard niya. At dahil nga sa pauwi na sila ng Bicol, hindi na muna sila tumuloy. At ang ginawa nga nila, dumiretso sila sa pagawaan. Kaya lang yung estimate para sa check engine lang na gagawin, 28,000. Pero nung ako ang nag-check up nitong sasakyan niya, yung spark plug lang ang nakita kong may problema. Sige, start ulit. Okay. It's good to be true. O nakita nyo, nung pinalitan ko ito ng spark plug, okay na yung starting niya. Pakita tayo makina. Pinaswitch off ko itong makina ni customer para itong throttle body niya, ma-sprayan ko yan. Dahil nga sa may isa pang problema si customer, malakas daw ito sa gas. Ba't silip ba nila yung throttle dito? Chinek up nila? O ano lang, hula-hula lang? Wala po eh. Wala silang ginawang pag-check up? Wala kasi Basta nung nag-check engine, talagang di naman, wala, parang wala namang ginalaw kasi yung ano, paano nila nalaman kailangang linisin yung throttle nito? ewan ko. Nilabas sa pagdating, pinuntahan kami dun sa parang ano nila, Oh, sir, ganito ang ano, Ganito ang ano, gagawin. Tapos, ano sabi? Kaya doon nag check engine dahil nga sa marami daw pong Dahilan. na ano, panggagalingan. ang gagalingan. Ano, hinanap yung dahilan? Hindi. Ganun po, basta nagbigay na lang quotation. Tapos, ayaw na kami pa ano, sir, gawin na natin ngayon para mamaya tapos na. Lo. Hindi man nag-check up na ano? Pagtingin ko nga po sa ano, parang wala namang ganyan na parang inanuhan ng gala, kamay. ito yung sinasabi ko sa inyo mga boss na kung wala kayong idea, bigla na lang kayong lalapagan ng estimate na hindi naman related sa sinasabi nyong sira ng sasakyan nyo. Hindi naman ako naninira mga boss. Kita nyo naman sa paggawa ko, chinik ko muna maigi kung kailangan na ba itong palitan ng spark plug. Tapos dito naman sa gagawin ko, i-check ko naman itong throttle body ni customer kung kailangan ba talagang linisan yan. Baka sabihin nyo naman, nangungopya ako dahil yung gagawin ko, kasama yan sa nilista nyo. Natural, masasama talaga yan dahil halos lahat ng problema dito sa makina, nilista nyo na sa estimate Dapat kung talagang honest kayo, i-pinpoint nyo yung gagawin, yung talagang sira ang gagawin nyo, hindi yung ang dami dito sa makina ang gagawin Di kawawa naman yung customer sa gastos nun. At hindi ko dito pinopromote na ako yung marunong o kayo yung hindi. Ang sinasabi ko dito, dapat siguraduhin nyo na yung gagawin nyo, yun talaga yung sira niya. Hindi yung kawawa na naman yung customer sa gastos. Maging maawain naman tayo sa kapwa natin, lalo na taga-probinsya pa itong customer, sa Bicol pa sila uuwi. Tapos sisingilin mo ng ganun, hindi mo naman alam kung may pera pa yan o wala na. Kayo naman Tapos sabihin nyo sa akin, naninira yun. Ay nako, yan na lang lagi maririnig mo kay Mando. Para hindi siya mabuking, sasabihin niya, ako yung naninira. Ay, nako po, lagi kayong ganyan. Magpinsan nga kayo ni Rugas. Balik na nga ako sa trabaho mga boss, nakita yung throttle body, di ba? Cleanose up ko. Hindi naman siya masyadong marumi. Pero napansin ko yung gilid ng plate niya, medyo makarbon. Sa assessment ko, pwedeng panggalingan yun ng lakas ng gas kapag yung plate na medyo nabarhan siya, mabagal siyang bumalik. Kaya yun ang pinanggagalingan ng paglakas ng gas. Kaya ang gawin ko dyan, kung makikita nyo, i-sprayan ko lang naman itong gilid ng plate niya para yung mga carbon doon matanggal. Sa pag-spray na gagawin ko dito mga boss, una kung makikita nyo, naka-switch off itong makina, tapos yung paligid nitong plate nitong throttle body, ini-sprayan ko yan. At kung makikita nyo, yung kumapit na carbon dito sa plate ng throttle body, lumalabas siya. I-zoom nyo na lang mga boss para makita nyo. Ayan kung makikita nyo, pinunasan ko itong carbon na lumabas nga dito sa loob nitong throttle body. After ko nga mapunasan yan, gamit ulit itong throttle body cleaner, i-sprayan ko ulit itong loob ng throttle body. Alam niyo mga boss, kaya spray na lang yung ginagawa kong paglinis dito sa throttle body ni customer dahil nga sa pahapon na. Mas gusto ko sana ibaba ko itong throttle body tsaka ako linisan. Kaya lang kukulangin naman ako sa oras dahil nga sa ang gusto pa ni customer, i-check ko pa itong pang-ilalim niya dahil nga sa nakakarinig siya ng lagutok. Tapos i-scan ko pa itong makina. Talagang kukulangin ako mga boss, kaya pasensya muna kung ganito lang yung paglinis na ginawa ko. Sa pag-spray naman pala nitong throttle body mga boss, hanggat meron pa kayong nakikita na carbon na lumalabas nga dito sa bukana ng throttle body niya habang ini-spray niya yan, okay lang naman na ituloy nyo lang yung pag-spray hanggang sa luminis na yan.
Sa pag-spray naman na ginawa ko mga boss, tapos pinupunasan ko pa yan itong malinis na basahan. Hindi naman ako dyan umubos ng 15 minutes. At after nyan, ipa-start ko na kay customer itong makina. Dahil sa habang naka-start itong makina, isprayan ko naman itong throttle body ni customer. Sige, start mo na. Yan mga boss, napa-start na ni customer itong makina. Kaya isprayan ko na yan itong throttle body cleaner. Sir, gasan mo ng konti. Pitik-pitikin mo ng gas. Yan. Hindi, ganyan lang, ganyan. Ulit-ulitin mo lang. Hindi. Pag ganun, babata. Yan, ganyan. Tama yan. Sige, medyo laksan mo ng konti, sir. Sige. Sa pag-spray na gagawin yung mga boss, kada revolution ni customer, buga. Kada revolution, buga itong pang-spray. Bali, uulit-ulitin na lang yun hanggang sa maramdaman nyo na tumitining na yung andar ng makina. Oh, mas tumingin pa yung makina ngayon. Ha? Yung vibration na wala. Yan, oh. Mas tumingin pa yung makina ngayon. Oh, tingnan mo, di ba? Mas tumingin siya. Sa pag-spray naman na ginawa ko mga boss, kung mapapansin nyo, di ba? Pag revolution ni customer, sabay spray mo ngayon ng throttle body cleaner. Ganon dapat yung gagawin yung pag-spray para yung makina hindi siya mamatay. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong inlet hose niya. Sir, pakipatay mo naman ang makina, sir. At bago ko ilagay itong inlet hose niya, unahin ko nga pala munang ilagay itong air filter cover. Sa paglagay ng air filter cover, mga boss, nakita nyo, tinuro ng daliri ko. Isushoot nyo yan dito sa housing niya, ng air filter housing. Yan, oh. Pag na-shoot nyo yan, yung tinurungan ng daliri ko dun sa butas ng air filter housing, siguraduhin nyo namang maayos yung pagkakalapat nyo nitong cover para wala siyang singaw. Tsaka nyo ilagay yung dalawang clip niya. Pag okay na, pwede nyo na ngayon i-position itong inlet hose dito sa throttle body, sa ilalim nga. Tapos dito naman sa ibabaw, ito ang inlet hose, ikukunik nyo yan dito sa cover ng air filter nyo. Pero unahin nyo nga ikunik itong inlet hose dito sa throttle body bago dito sa ibabaw para hindi kayo mahihirapan. At pag okay na yung pagkakalapat nyo ng inlet hose, iayos nyo na itong clamp nya. Tsaka nyo ngayon yung gamitan ng socket trace sa number 10. Higpitan nyo na itong clamp dito sa air filter cover. Ayan mga boss, kung makikita nyo, hinihigpitan ko na yan. Na after ko nga mahigpitan yung clamp dyan, dito naman ako sa clamp ng throttle body. Ayan mga boss, hinihigpitan ko na rin yan. Dapat kasi wala yung sigaw. At dahil sa okay na yung pagkakahigpit ko ng dalawang clamp dito sa inlet hose, i-check ko na ulit itong starting ng sasakyan ni customer. Uwi kayo ng Bicol ngayon, sir. Uwi. Mamaya po. Mamaya. Mamayang gabi na pala yung biyahe nila customer. Start ko na nga itong makina niya para malaman ko kung okay na ba ito. Ako, bitaw agad susi. Okay na yung starting nito mga boss. Pwede na itong pakawalan. Switch off ko nga itong makina. Baka mamaya tsamba lang yun. Tapos pa-start ko ulit itong makina ni customer. Start. Oh, di ba? Pag bitaw mo ng susi, under agad siya. Amo sir, oh. Patay ko makina. Oh. Kapag in-start mo, start. Oh, bitaw susi. Oh, di ba? Pag crank, bitaw mo susi, under na siya. Mas tumining nga yan, sir, yung makina. Ayan, oh. Hindi bago na nga si customer dito sa makina niya. Kasi nga yung tinuturo niya dati, mabibrate dyan. Pero ngayon okay na. Babibrate. Nakaraan. Ayan o, samantining na o. Pero ngayon, nakita niya dito sa makina na wala na itong vibration. Yung nga lagi ko sinasabi, yung makachempo kayo ng malit tao eh. Diba? Nung tumawag kayo sa akin, karating lang dito sa Metro Manila. Hindi po. Mga 2 days na. 2 days na kayo dito. Tapos, pauwi na sana kami. Mm. Gabi.
Doon na. Buti doon pa po sa General Trias, nag-check engine. Bumalik kayo. Kinabukasan tumawag kayo sa akin. Opo. Nagpunta kayo dito pala, no? Opo, dito po. Punta kayo dito. Tumawag po sa inyo yung parang kumpare niyo po yun. Kumpare ko, oh. Yung ginamit niya yung phone. Oo, hindi to. Opo. Kasi nga mga boss, ulitin ko lang, nang tumawag sa akin sila customer, nasa Tarlac ako noon. Eh nung maikwento nyo nga sa akin yung pangyayari na grabe naman kung singilin sila, nag-interest ako kaya sabi ko sa kanila, hintayin nyo ako para malaman ko kung totoo nga yung estimate. Ngayon, uwi na kayo ng Bicol. Bago ko nga ibalik itong engine cover niya, hanginan ko muna itong makina. Kung makikita nyo mga boss, grabe naman kasi yung alikabok nito. Parang hindi na makahinga itong makina ni customer. Naintindihan ko naman sila dahil nga sa first time siguro nilang nagkaroon ng sasakyan or hindi pa naman siguro nila alam kung paano mag-maintain ng makina. Kaya nga ang ginawa ko, tinuruan ko na lang sila. Lakas to mga boss, oh. Supply. Yan. Pagka nag-drive, nakatingin agad. Palagi ako nakatingin sa ano eh. Sa? Sa dashboard eh. Bakit? Baka na. Check engine na naman. Eh ngayon, okay. Mawawala na yung ano sa isip. Totoo yan mga boss, magkakaroon ka talaga ng pag-alala, lalo na't malayo pa ang biyahe mo, tapos bigla nagkaroon ng check engine dito sa harapan mo, sa dashboard nga niya, siyempre mag-iisip ka talaga, magkaalangan ang bimahe. Kaya lang, nakatagpo lang naman siguro si customer ng maling tao. Biro nyo ang gusto bang mangyari nitong gagawa, iwan daw itong sasakyan nila. Dahil nga sa mahirap daw ito gawin. Ano, iiwa? Papa? Iwanan pa sa kanila. Ito sasakyan mo? Oo, bukas na lang po. Kasi mahirap daw mo ganun. Mahirap magawa nun? Kita mo, dali-dali ko lang ginawa Kaya eh. nga eh. Kaya ako. Kaya kami Talaga naman. Mahirap, kailangan iwanan mo pa sa kanila. Oo. Ano na, ma'am? Oo, ganun talaga. Kasi ganito po eh, mga ganyan. Mabait pa naman magsalita yung mga yan. Giligyan ko po. Kasi ganito po yun. Sir, nakambabait eh. Eh ako, hindi ako gumagamit ng ganyan. Hindi naman yan ang batayan eh. Ang batayan naman, hindi naman yung pagsalita ka ng opo. Ang batayan dyan, yung maayos yung ginagawa mo. Opo ka nga ng opo. Ipalabi, ang plano mo, lokohin lang yung tao. Muli mga boss, dahil nga sa mahaba pa itong video, check upin ko pa itong manibela niya dahil sa pagnililiko niya ng pakaliwa or pakanan, meron daw itong lumalagutok. Kaya nga ang gagawin ko dyan mga boss, ima-manual check up ko ito para sigurado ako sa paghatol. Iayos ko lang yung pagkakaparking niya kasi hindi ko naman akalain na magpapacheck up pa si customer ng pang-ilalim. Kaya abangan nyo sa part 3 mga boss at sana sa bawat video na ginagawa ko, nakakuha kayo ng idea at kung okay lang naman sa inyo, pa-subscribe na rin itong channel ko. Maraming salamat.